So yon, good day. Let's start sa mixture problems part 2. So di ba maalala nyo last time, so part 1, ang sinolve natin ng mga problems is involved dun yung concentration at volume. So sa part 1, mas focus siya sa liquid, sa mga liquid solutions. So today, ang isosolve natin is more about products, kung saan involved bang items and prices. So in some way, parang magiging businessman tayo today. So kaya naman, bibigyan natin ng pahapyaw yung formula na gagamitin natin ngayon. Kasi mag-insert na tayo ng formula dito, hindi lang tayo magsosolve kasi nga para magiging businessman tayo today. So ang isisingit nating formula is yung profit formula, which is so ayan, ang formula is profit is equals to revenue minus capital. So siguro naman alam nyo na kung ano yung pinagkaiba nung tatlong yan. Yung revenue is yun yung total sales na nabenta mo sa isang product. Yung capital, kung magkano yung nagastos mo. At kapag pinagbawas mo yung revenue at capital, yun yung kita mo. So magbigay tayo ng example. So halimbawa, bumili ka ng phone na nagkakahalaga ng 5,000. Yun yung capital mo, yung 5,000. Binenta mo ng 7,000. Ang revenue mo is 7,000. Ang total na kita mo is 2,000. Dahil kapag pinag-minus mo yung revenue minus capital, which is 7,000 minus 5,000, ang kita mo is 2,000 lamang. So ganun siya nag-work. So ngayon, sagutan natin itong question number 1. A store bought 50 notebooks at 30 pesos each, and some pens at 20 pesos each. All the items were sold at 50 pesos each, earning a total profit of 1,300. How many pens were bought? So, halimbawa, ikaw yung may owner ng store. So, bumili ka ng 50 notebooks, 30 pesos each, and some pens. Hindi natin alam kung ilan yung pen. So, yung buong part na to, ito yung magiging capital mo. All the items were sold at 50 pesos each. Ito yung revenue. So, the first sentence represents capital. Kasi yan ngayon nagastos mo bago mo ibenta, diba? Then yung sa pangalawang sentence, yung may first comma, all the items were sold at 50 pesos each. This represents the revenue. And yung last part, earning a total profit of 1,300. Ito na yung nagre-represent, sentence na nagre-represent sa profit mo. Ang tanong, ilang pens yung binili mo kung ikaw yung store owner? At yan yung situation. So, let's solve. So, diba dun sa part 1, may tinatawag tayong quantity concentration technique. Ngayon, ang gagawin natin is i-revise lang natin ng konti. Gagawin nating quantity price technique. Laging nasa taas yung quantity, yung price naman ay nasa baba. So, di ba? Itong first sentence, a store bought 50 notebooks at 30 pesos each. 50 notebooks, 30 pesos each. Plus some pens at 20 pesos each. Hindi natin alam. So, i-represent natin as X. 20 pesos. Nagamit na yan. So, underline. One time use only. Tapos, all the items were sold
at 50 pesos each. Combine lang natin. 50 plus x, edi 50 plus x. Ito na sa baba, 30 plus 20 pesos, edi 50 pesos. Pagsasamahin lang natin sila. So, magiging ganito yan. 50 times 30. Ang sagot? Sagot is 1,500 plus 20x equals ito medyo complicated, so 50 yung multiply natin siya sa 50 plus x. So isa-isahin natin para mag-guess nyo, dahil I assume medyo bago pa lang kayo sa mga ganitong problem. So 50 times 50, anong sagot? Ang sagot is 2,500. Distribute property lang yung ginawa dyan, 50 times 50 tas 50 times x, kaya 50 nagamit na rin to. So diba, ano nagre-represent dito sa unang sa left hand side equation? Ito yan, diba, yung first sentence yan. Ano yan? Yan yung ating capital. So, lagyan natin capital. Yung sa right hand side, which is yung kinuha natin yung sentence, yan yung revenue. Yan yung revenue. Ano bang formula natin? Ang formula natin, profit is equal to revenue minus capital. So, hindi pa natin nagagamit yung last part. So, kung susundan natin yung formula na, kung susundan natin to, ang profit, ano sabi dyan? Ang profit is 1,300. So, ilagay lang natin 1,300. Ang revenue, anong revenue? Ito yan, diba? Yan. Minus yung capital. Since nasa kabila yung capital, diba? Pag dilipat natin yan pa kabila, magkakaroon ng, mag-change siya ng sign. So, yung ganyan yung equation natin. Then, solve for the x na. 1,300. Ito, combine like terms na lang yan eh. So, ito, 2,500 minus 1,500. Ang sagot is 1,000. Tapos ito, 50x minus 20x. Ang sagot is 30x. Combine like terms, lipat to sa kabila uli. So, magiging equals 30x. 1,300 minus 1,000. Ang sagot is 300. Equals 30x. Divide both sides by 30. Cancel to. Ang sagot 10. So, anong hinahanap? Ito nagamit na. How many pence were bought? So, ang nabenta o nabili niya is 10 pence. 10 ball pen yung binili niya at naibenta niya sa buong transaction na yan. That's it. Ngayon, punta tayo sa pangalawang example. A vendor bought
40 shirts at 200 each, and some jackets at 300 pesos each. He sold all the items for 500 each and earned a total profit of 15,000. How many jackets did he buy? Itong first sentence, sige, ito na nga. First sentence, ang nare-represent siya nga ay diyan nakalagay yung info kung magkano yung nagastos mo nung hindi mo pa nabibenta. Yun yung para maging fund mo, diba? Yung pangalawa, itong may end. Separate natin. He sold all the items for 500 each. Ang nire-represent niya is revenue. And yung last part, ayan naman nakalagay na, may clue na. Profit of 15,000. So, maging maano kayo sa keyword. So, pwede nyo sulatan yung test questionnaire nyo, sulatan nyo, guhitan nyo, lagyan nyo ng marks, gawin nyo. Kasi mas madaling maintindihan kapag ginagawa yun. So, ang tanong, how many jackets did he buy? Ang formula ulit, quantity price technique. So, sa quantity price technique, ang nasa taas lagi ay kung ilang piraso. So, magsimula tayo sa shirts. So, meron daw 40 t-shirt sa halagang 200 piso. Plus, yung isa pa niyang product, meron siyang jacket. Hindi natin alam kung ilan. Kaya ilalagay natin as X. Na binili niya sa halagang 300 pesos each. Nagamit na yan. Guhit. Ang nare-represent nito ay capital. Now, for the revenue equals, pag-add lang natin yan, 40 plus X. Binenta niya daw 500 each. Ang nire-represent nung sa right hand side equation is yung revenue. After nyan, anong gagawin? Ito, underline, dahil nagamit na one time use, is combine na natin o pag-multiply. So, 40 times 200, ano sagot? 40 times 200, ang sagot is 8,000 plus 300x equals ito ay di-distribute property natin yan, 40 plus x. $500 times 40, ano sagot? Ang sagot is 20k. Plus 500x. Distribute property ang ginamit dyan. Ito lang yan. Tapos ayun, o diba, binato-bato lang. So ngayon, ano nga ito? Itong nasa left hand side, ito yung ating capital. Ang nasa right hand side equation is yung ating revenue. So hindi pa natin nagagamit yung profit. So kunin uli natin yung profit formula, which is ito. Diba ang profit, magkano daw? 15,000. So lagyan na natin sa kabila, 15,000. Ngayon, yung capital kailangan na sa kabila kasi, diba? So kailangan na sa kabila siya. So pag nilipat natin tong
capital pa kabila. So, magiging ganito yan. So, una munang part is yung revenue minus ang ating capital. Di ba pag transpose naman kasi mag-change naman talaga ng sign. So, ganyan yung nangyari dyan. Then, combine like terms na. $20,000 minus 8,000. Ano sagot? Sagot is 12,000. Next, itong 500x minus 300x. Ano sagot? Ang sagot is 200x. Lipat to sa kabila dahil combine like terms. Magta-transpose siya, so magma-minus ulit na 12k so magiging ganyan ang equation. So 15,000 minus 12,000 ang sagot is 30,000 equals 200x. Para mahanap si x, divide both sides by so makakancel to. 3,000 divided by 200, the answer is 15. So ilang jacket ang kanyang binili nung una? Ang binili niya nung una is 15 jackets, which is kalaunan binenta niya ng 500 each. O, diba? Nakuha natin yung sagot. And the last example, a farmer bought 30 sacks of rice at 900 pesos each and some sacks of corn at 700 each. He sold all the sacks for 1,000 pesos each and made a total profit of 4,800 pesos. So, ilang sako ng mais ang kanyang binili? So, hatiin natin ulit itong first sentence. Tapos, itong may end. Dahil yung first part is, ano nga yung first part? Ang nare-represent yan is capital. Itong he sold all the sacks. Ayun, may keyword na sold. All. So, ito yung kanyang revenue. Revenue. And yung sa last part naman, may keyword naman na profit. So, yun yung profit niya. Ang tanong, ilang sako ng mais ang kanyang binili? Okay, sagutan natin ulit. Gamit yung quantity price technique. Sa taas, ano nakalagay? Quantity. Sa unang part, merong 30 na sako ng bigas na binili niya sa halagang 900 pesos. May isa pang product. Ang isang product na kanyang binili is yung mais, which is hindi natin alam, sa halagang 700 pesos. 700 pesos. Nagamit na yung ating unang sentence equals, ito na yung sa may revenue, 30 plus x. Magkano niya binenta yung each? 1,000. Ayun na nakalagay, 1,000. So, gamit na rin natin yan, 1,000. Then, multiply ang upper tsaka lower, upper, lower, upper, lower. So, 30 times 900
ang sagot is 27,000 plus lower 700x equals 1,000 na nakamultiply doon kay 30 plus x. Okay, proceed. Whoops. Ito, distribute property, 1,000 times 30. Ang sagot is 30,000. 1,000 times x, edi plus 1,000 x. Okay, so meron na tayo nyan. Nasa left hand side, gaya nga ng sinasabi ko lagi, ito yung ating capital. Nasa right hand side, ito yung ating revenue. Babalikan natin ulit yung profit formula as guide para hindi rin kayo malito. Paste. Okay. So, hindi pa natin nagagamit yung profit. So, gamitin na natin yung nasa sentence. Ang sinabi niya ng total profit niya is 4,800. So, nagamit na. 4,800. 4,800. Ang revenue, yung nandyan sa unahan. So, ilagay natin. Then, di ba, itong capital, dahil nga kailangan nandito siya sa kabilang side, nasa right hand side, ililipat siya pa ganon. So, pag nilipat siya pa ganon, transpose, magkakaroon siya ng change of sign. And yan na yun. Combine like terms. So, 30k minus 27k, ang sagot is 3k na lang. Plus 1,000x minus 700x, the answer is 300x. Then, transpose tong sa kabila dahil combine like terms pa rin ang principle. About 4,800 minus 3,000. Matitira sa kabila is 300x. So, 4,800 minus 3,000, ang sagot is 1,800 is equals to 300x. Para mahanap si x, divide both sides by 300, which is ito makakancel to. So 1,800 divided by 300, sagot is 6. So ang binili nung farmer na kanyang binenta rin kalaunan is 6 na sako ng mais, sacks of corn. So 6 na sako ng mais ang kanyang binili at naibenta. And that's it for the mixture problems part 2.